Akala niya ay magiging pagtakas ang kamatayan, ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa kanyang libing, nagpadala pa ang Hanis fans ng mga korona ng bulaklak upang insultuhin ang namatay. Nagalit si Miss Jung para kay Mr. Ko, tumakbo siya upang hanapin si Hani at gusto niyang mag-post ito ng correction, ngunit aksidente siyang nahulog sa bitag nito. Binitag ni Hani si Miss Jung sa kanyang livestream at hindi sinasadyang ginawa siyang masamang guro na kinamumuhian. Nagsimulang matakot si Miss Jung. Inatasan siyang pumalit sa klase ni Mr. Ko. Sa buong klase, nakatuon lamang ang mga estudyante sa kanilang mga phone. Hindi na nga si Miss Jung na maging mahigpit dahil natatakot siyang siya naman ang susunod na target. Pagkatapos, dinala ni Miss Jung ang bagong guro na si Miss Emalin, isang miyembro ng Education Protection Agency. Ang babaeng ito ay mukhang muse, parehong banayad at kakaibang inosente. Naiinggit si Hani sa kagandahan ni Miss Emalin kaya sinenyasan niya ang kanyang kaibigan gamit ang mata. Nakuha ng kaibigan ni Hani ang senyas at nagsimulang atakihin si Miss Emalin gamit ang salita. Sinabi niya na sobrang ganda ni Miss Emalin kaya siguradong nagpa-plastic surgery ito at baka lahat ng bahagi ng katawan nito ay peke. Prangkang inamin ni Miss Emalin na nagpa-plastic surgery siya, ngunit sinabi niyang isang procedure lamang iyon upang paliitin ang kanyang dibdib. Hindi patas ang Diyos. May ilang tao na sobrang laki habang ang iba naman ay walang kurba. Matapos silang kutiyain ni Miss Emalin, namutla sa galit ang mukha ng buong grupo. Hinamon nila si Miss Emalin at nagpatuloy lamang sa paglalaro sa kanilang mga phone, tumatangging mag-aral. Sa pagharap sa matitigas ang ulo ng mga bata, may sariling matigas na paraan si Miss Emalin. Ikinaway niya ang kanyang binti at sinipa ang phone, dahilan upang lumipad ito sa harap ng nagulat na mga estudyante at ni Miss Jung. Ipinakilala ni Miss Emalin kung sino siya at inilatag ang mga bagong patakaran para sa paaralan. Mula ngayon, ang paaralang ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Education Protection Agency.